smile. Kaya pumipiyok na ako. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. O ito ha. Sa mga meron ng Boss Rino Coffee, tawag ito, timpla na kayo ng kape. Ha? At sa mga hindi pa bumibili ng kape sa Shopee, kayo makakabili. At sa TikTok, search nyo lang Boss Rino Coffee. Salamat sa iyo, Brian Kapin Pizzo. Ito, Goosebumps. Tirahin na natin to bago pa tirahin na. Teka lang, wala pa ako ng wala pa pala akong suot. Iba! Top 5 Ghosts. God and Take. Pagsapit ng dilim. Pagsapit ng dilim. Para sa unang video sa gabing ito, samahan natin ang isa sa mga subok na subok at hitik sa karanasang Pinoy Ghost Hunter at Urban Explorer sa balat ng YouTube. Walang iba kundi si Adventure Dax. Sa kanyang pinakahuling paglalakbay na ini-upload noong 3 ng Desyembre 2021 ay tinatagan niya ang loob sa paglilibot sa isang sementeryong katabi lamang ng kalsada. Matatagpuan ang himlayang ito sa Nueva Ecija. Sari-saring paranormal phenomena ang naranasan ni Dax sa sementeryong ito. Pagsapit ng dilim. Alamin natin kung may magpaparamdam ba sa atin. Yan guys, tara. Ano yung nakita nila doon? Umiilaw daw yung mata. Narinig ko. Yung nag-uusapan nila. Ano yung umiilaw yung mata sabi? Asan? May ilaw mata? May aso umiilaw mata? Habang nagtatanong si Dax tungkol sa mga sightings ng asong umiilaw raw ang mga mata, mayroong ganitong pangyayari. Ba't di ko mahol? May tumutunog doon? Doon? Kanina? Oo nga. Saan? May kumakatok daw. Totoo yung katok na yun ha. Ako isa sa patunay. Maniwala kayo sa akin. May kumakatok talaga sa cemetery. Tawal? Nicho? Uy, narinig sa video? Doon kaya may kumakatok sa nicho. Nagtataka ako, wala namang puno sa ibabaw. Tumutunog yero. Tumunog lakas. Punta ako dito, hindi pa ako napunta rito. Mayroong mga serye ng kaluskos at pagkatok ang nakuhaan nila ng audio. Kasabay ng pagsasalaysay ng kanyang mga kasamahan tungkol sa nakita nilang di umanong asong umiilaw ang mga mata. Maya-maya ay nagtipon-tipon na ang Team Sindak sa isang spot upang magsagawa ng spirit box session sa pagtatangkang makausap nila ang mga kaluluwa sa paligid. Yan ang ayoko, yung bola na yun. Nandito kayo, pagalawin nyo nga yung bola. Nako. Nandito kayo, pagalawin mo. Ilaw? Oh, yung ilaw. Umilaw yan. Okay, umiilaw yan, umiilaw. Ay, wag kang iilaw, Diyos ko po. Hawakan nyo yung bola. Umiilaw pag ginalaw. Anong pangalan niya? Anong pangalan niyo? Ano daw? Nor? Toink daw, Toink. Pangalan niya Toink. Billy? Erica? Ang dami. May naglakad. Uy. Tao dyan? Sa gitna ng pagtatanong ay bigla na lamang nakaranas si Dax ng presensya na naglalakad sa kanyang likuran at nang tanungin nila ang mga kaluluwa kung nais ba nilang naririto ang Team Sindak, heto ang tugon ng spirit box. Temperature. Pagalawin nyo yung bola. Sisiw lang yan sa inyo. Merong sumusunod sa amin. Sino yung sumusunod sa amin? Pwede mo bang hawakan yung ghost ball? Dilim mo sa cemetery. Hindi? Bakit? What? Bakit? Ayaw nyo ba nandito kami? Tanda ito na hindi handa ang mga kaluluwa sa paligid na makipag-usap sa kanila. Mapapanood ang buong video ng eksplorasyon na ito sa YouTube channel ni Adventure Dax. Ano na, Adventure Dax? Di ka na nag-vlog. Provoking a shadow person. Balikan naman natin ngayon na tingnan kung ano ang mga development sa tahanan ni Lee, ang nagmamay-ari ng Really Haunted YouTube channel kung saan idinodokumento ang mga kaganapan sa kanyang Really Haunted House. Sa mga hindi pa nakakaalam,
Na-feature na namin ang iba pang kaganapan sa Really Haunted House na ito sa aming previous episodes. At ayon kay Lee, ang mga kababalaghang ito ay nararanasan nila on a daily basis. Matutunghayan naman natin ngayon ang mga kaganapan sa kanyang bahay noong gabi ng ika-24 na araw ng Marso, taong 2021. Gaya ng ibang mga paranormal phenomena na nagaganap sa tahanang ito, ito ay nangyari sa gitna ng hating gabi habang mahimbing na natutulog si Lee. Oy, may anino. Oy, may anino. Diyos ko po. Huwag sana mangyari sa atin to. May anino pag natutulog. May isang orb ang makikita nating lumilipad sa ibabaw ni Lee. Hindi tulad ng karaniwang mga orbs na nakukuhaan sa iba't ibang panig ng mundo na kadalasan ay puti o tila bola ng liwanag. Ang orb na ito ay itim. Tanda na nababalot ng madilim na puwersa ang nananahan sa bahay na ito. Gago, ayoko ng ganito. May mumu. May kalabog na gumising kay Lee, ngunit ipinagwalang bahala lang niya ito at ipinagpalagay sa sariling baka naaaalimpungatan lamang siya. Totoong tulog siya, no? Totoong kagigising lang niya. Nangingimay yan, nangingimay. Tuluyang nagambala ang pagtulog niya nang tila ba may humawak at gumalaw sa kanyang kamay. Stop na lang ang kanyang nasabi. Dahil nga nagising na siya, naisipan niyang kausapin ang entity gamit ang necrophonic app sa kanyang phone. Bunsod nito, tila na-provoke niya lang lalo ang entity. Show me your power. If you're not gonna do anything, f*** off. Stop wasting my time. Nang walang mangyari ay sinubukan ni Lee na bumalik sa pagtulog without knowing na na-provoke na niya ng sagad ang entity. Ito ang sumunod na nangyari. Patay ka. Wow, anino to? Anino? Oh my God. Hinahawakan yung paa niya. Tanungin mo ang kahit sinong paranormal expert at sasabihin nila sa'yo, never provoke a demonic entity, never give them the permission to your body, or else they will get attached to you. Good luck na lang sa'yo, Lee. Several spirit sightings. Ang susunod na videos na inyong makikita ay nasa pangangalaga ng YouTube channel na Scary Videos at pawang ang mga original uploader nila ay hindi na matagpuan. Sa unang video, nagtatampisaw lamang ang maraming tao sa isang pond. Ang pond na ito ay napapaligiran ng maraming halaman at kakahuyan. Talagang nakaka-relax magtampisaw, di ba? Lingid tuloy sa kaalaman ng mga taong ito na may kababalaghang makukuhaan ng camera. Parang sarap mag-swimming dito ah. Nakita mo ba? Hindi. Tumingin ka sa may kanang bahagi ng video. Titigan mo ang kakahuyan sa likod ng pond. Oh, meron nga. Gago. Nakita nyo? Dito.
Isang pale, transparent spirit ang makikitang dumaan sa kakahuyan. Gago. Hindi kaya may madilim na nakaraan ng pond at ito ay kaluluwa ng nalunod? Ang susunod naman ay di umano sightings na naganap sa kalsada. Tanghaling tapat nang mangyari ito at makuha ng isang motorista. Heto ang kanyang nakita. Ito yata yung nasa taas eh. Uy. Isang figure na nakalutang ang nakuhaan ng camera. Nakalutang ito sa likod ng mga puno kung titignang maigi. Figure ito ng isang babae at ang pagmumukha niya ay natatabunan ng kanyang mahabang buhok. Dahil nga nasa mataas na posisyon ito katabi ng mga puno, may posibilidad na kaluluwa ito ng isang taong nagpatiwakal sa gubat. Sa video namang ito ng IZ Reloaded, nag-uusap lamang ang dalawang ghost hunter na ito sa Kent Ridge Park sa Singapore. Habang nagpapaliwanag si Sarah, hindi nila alam na mayroon na palang kakaibang nakuhaan ang kamera. Tumingin sa likod ni Sarah sa may poste at mayroon kang makikita. That were actually much that fast. Have you seen the troops from China? Not very much. Thank goodness. Kung hindi mo ito napansin, Hindi ko napansin. ito ang enhanced footage. That were actually much that fast. Have you seen the troops from China? Not very much. Thank goodness. That were actually much that fast. Have you seen the troops from China? Not very much. Thank goodness. Isang shadowy figure ang unintentional nilang nakuhaan. Ipinadala sa Gago. So, ito mga ganito, mga solid to eh. Diba? So, thank you kay Destin. Shout out kay Bebe Yema. Cater clips ang ng Makati CCTV City. footage na ito ng isang bahay kung saan walang tao at isang pusang namamahinga lamang ang makikita. Bukod doon, tignan ang lilitaw sa video. Isang white silhouette ang nagdaan sa kanang bahagi ng video para itong transparent na katawan ng tao. CCTV pa. Ka-goosebumps, patuloy na ito ang shoutouts para sa linggong ito. Natiling tayong hanap ang orihinal na source ng videos na ito sa misteryosong dahilan, ngunit ito ang mga kakilakilabot na sightings. Kuha ito sa isang almost abandoned hospital ng isang CCTV camera. Makikita sa date na ito ay naganap noong ika-5 araw ng Hunyo, taong 2020. Kasagsagan o peak ng global pandemic. Tumingin sa mga bintana ng silid at meron kang makikitang sumisilip. Oh shit. Ibang klase maglakad to ah. Parang ano ah. Oh. Parang ano, parang monster. Nakita mo ba yon? Titigan natin ng mas malapitan. Mahirap i-edit to ah. Kasi kung i-edit mo to, tapos ang ilalagay mo yung tao na yun or yung image na yun sa likod ng mga bintana, mahirap i-edit to. Feeling ko legit to. Parang ano, ospital ng mga, parang kwarto ng mga bata to na may sakit, no? Parang halimaw na payat. Parang gano'n na tingin ko. Oh? Mukha
mukha itong humanoid figure, ngunit not quite. Kakaiba ang haba ng mga kamay nito at hindi natin mawari kung saan ito nakatapak. Sumasabit ba ito sa sanga ng puno? Lumulundag ba sa hangin? Ano sa tingin mo ang aninong ito? Sa footage namang kuha sa lansangang ito, makikita lang natin ang ilang mga gusali, ang kalye, ang tindahan, at ang mga lalaking nakatambay sa kalayuan. Mga Pilipinas to. Ngunit tingnan. May tumawid na bata. May napansin ka bang kakaiba? Tumingin ka sa kalsada, may nakikita ka bang tumatawid? Makikita ang pagtawid ng pandak at pale na semi-transparent figure sa kalsada at tila walang nakakapansin rito. Maaari nating tingnan ito bilang isang espiritu, ngunit tingnan ang hugis at pangangatawan ng nilalang. Parang hindi tao, kundi extraterrestrial na nilalang. Hindi kaya ito ay hindi paranormal sighting, kundi isa palang alien sighting? Hindi, parang transparent. Kayo na ang humusga. Touched by a ghost. Ang huling video para sa gabing ito ay mula sa Australian ghost hunter and explorer na si Amy Script. Nilibot nila ang isang literal na ghost town na matatagpuan sa Southern Australia. Ito ang baro ng Kanyaka Station. Ang maliit na town na ito ay itinatag noong payat pa siya dito. 1852. Pinamahalaan ni Hugh Proby ang pagpapatayo sa Kanyaka Station. Ngunit bago pa man matapos ang construction, yumao si Proby nang dahil sa isang flash flood incident. May sariling sementeryo ang baryo, ngunit sa hiwalay na spot na ilibing si Proby. Sa spot kung saan mismo siya yumao. Pinagpapasapasahan ng mga managers ang pamamahala sa Kanyaka Station at throughout the years, nabuhay ang mga tao sa pagpapastol ng mga tupa, baka at kambing. Gayunman, naging ghost town ito dahil sa paulit-ulit na insidente ng flash floods. At kung may baha, may patay. At kung may patay, may kababalaghan. Binisita nila ang Kanyaka Ruins upang tingnan kung may paranormal events silang maidodokumento. Heto ang kanilang mga nakita. Habang nire-review nila ang footages na nakuha ng kanilang night vision camera, sa bahagi kung saan nila inilapag ang mga cat balls o ang mga bolang ginagamit upang ma-detect ang paranormal presence, heto ang nangyari. Makikitang isa sa mga cat ball ang gumalaw at nahulog mula sa kinalalagyan nito. May sapat na bigat ang mga bolang ito upang hindi basta-basta maapektuhan ng wind changes. Kaya naman ang paggalaw nito ay isang malakas na palatandaan na nakikipag-interact ang paranormal entities sa paligid. Heto pa ang nangyari sa isang night vision footage. Ito si Amy Script. Ano to eh? Legit to eh. Loud click. Ang malalakas na click na ito ay isa pang halimbawa ng poltergeist interaction sa kanilang mga equipment. Ngunit ang pinakamatinding nangyari noong gabing iyon ay ito. Habang nagsasagawa sila ng sensory deprivation at sinusubukang kausapin at i-provoke ang multo, ito ang nangyari. The guy on your doorstep. Just poke him or touch him. That's a bit disturbing. Saktong-sakto sa pagtatanong ni may mahawak sa bato. Amy kung pwede bang hawakan ng multo ang kanyang kasama ay ang bigla nitong pagkaistorbo. Tila may humawak sa batok nito. Coincidence nga ba ito o talagang nahawakan siya ng isang multo? Sana ay kinilabutan ka sa mga video. Dami-dami hawak. Mahilig sila sa batok. Oo. Sa batok. Tsaka sa siko. Parang gano'n. Mga multo na ito. Diyos ka.
There's dirt on my hands.